Ang gitnang silangan ay kasalukuyang nasa isa sa pinakamapanganib na yugto ng kasaysayan nito. Matapos ngang sumiklab ang isang malawakang digmaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Nagsimula ang matinding paglala ng tensyon noong huling linggo ng Pebrero 2026 nang magsagawa nga ang Estados Unidos at Israel ng sanib-puwersang military operations laban sa Iran. Simula noon, sunod-sunod na ang mga airstrikes, missile attacks at sagupaan ng magkaalyadong puwersa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago araw-araw at may mga pangamba ang mga eksperto na maaari itong lumala at maging isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Pero sa maniwala at sa hindi, ang Iran at Israel ay dating magkasangga at magkaalyado. Sa video na ito ay talakayin natin ang kasaysayan ng relasyon ng dalawang bansa na dating magkakampi subalit ngayon ay mortal ng magkaaway. Paano nga ba nagsimula ang alitan ng dalawang bansang ito? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa ilalim ng Pahlavi Dynasty ng Iran sa pagitan ng 1925 hanggang 1979, maganda ang relasyon ng Israel at Iran. Sa katunayan, ang Iran ang ikalawang bansa na mayroong majority ng Muslim citizens ang nag-recognize o tinanggap ang pagkakabuo ng Israel bilang isang estado noong 1948. Isa ang Iran sa 11 bansa na miyembro ng Special United Nations Committee na nabuo noong 1947 para lumikha ng isang resolusyon para sa Palestina na noong panahon na iyon ay kakalaya pa lamang sa pagkakasakop ng Britanya. 3 bansa ang bumoto laban sa plano ng United Nations na hatiin ang teritoryo ng Palestine dahil nga sa pangambang magdudulot ito ng malakihang kaguluhan sa gitnang silangan. Kabilang rito ang Iran, India at Yugoslavia. Ang hakbang na ito ay ginawa ng Iran para masigurong magiging maganda ang relasyon nila sa mga bansang kaalyado ng Israel kagaya ng Amerika at maging sa mga Arab at Muslim countries na kanilang kapitbahay. Gayunpaman, ilang taon lamang ang nakalipas ay sinakop naman ng Israel ang maraming karatig nitong teritoryo kabilang na nga ang Gaza at West Bank at lumabi sila sa inaprobahang teritoryo ng United Nations na naging hudyat para magsimula ang kauna-unahang Arab-Israeli War noong 1948. Dito nga ay tinalo ng Israel ang sanib-puwersa ng mga Arab countries katulad ng Palestine, Egypt at Syria. Nang panahong ito, nasa ilalim ng pamumuno ni Mohammad Reza Pahlavi ang Iran. Kasunod nga ng bansang Turkey, sinuportahan ng Iran ang pagkakatatag ng Israel na naging dahilan para palayasin sa kanilang lupain ang higit sa 700,000 na mga Palestinians. Isa sa mga dahilan sa pagsang-ayon ng Iran sa pagkakatatag ng Israel bilang isang bansa ay dahil na rin sa 2,000 Iranians na naninirahan sa mga lupain na nasakop ng Israel sa kasagsagan ng digmaan. Nagbago ang lahat ng maluklok na Prime Minister ng Iran si Mohammad Mossadegh noong 1951. Dito nagsimula ang nationalization ng industriya ng langis na nasa ilalim ng monopolyo ng Britanya. Dito na nga nagsimulang putulin ni Mossadegh ang kanilang ugnayan sa Israel dahil nakikita ng Iranian Prime Minister ang bansang ito bilang tuta ng mga Western countries. Dito na rin nagsimulang umusbong ang mga anti-Zionist group sa loob ng Iran. Ito ay mga grupo na tutol sa pagkakatatag ng bansang Israel na mas lalo pang lumakas sa ilalim ng pamumuno ni Mossadegh. Makalipas ang 1 taon sa panunungkulan, napatalsik bilang punong ministro ng Iran si Mossadegh dahil sa kudeta na inorganisa ng MI6 ng United Kingdom at CIA ng United States noong 1953. Muling naluklok sa pwesto si Pahlavi na kaalyado ng mga Western countries kaya naman muling nanumbalik ang magandang relasyon ng Israel at Iran. Sila ang naging major supplier ng langis ng Israel at sa katunayan bumuo pa nga sila ng mga pipeline na ang layunin ay padaluyin ang langis ng Iran sa lupain ng Israel at pagkatapos ay direkta nga itong padadaluyin sana sa Europa.
Kaugnay nito ay ang extensive military and security cooperation sa pagitan ng Tehran at ng Tel Aviv na inilihim pa nga nila upang hindi magalit ang mga Arab nations na katabi lamang nila. Gumanda ang economic, political at military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa habang umaasim naman ang relasyon ng Iran sa ibang Arab countries sa kasagsagan ng 1960s at 1970s. Sa relasyon na ito ay palaging ang Israel ang nakikinabang. Gayunpaman, ito ang nakikitang paraan ng Pahlavi Dynasty para mag-improve ang kanilang relasyon sa Amerika. Sa tulong ng Mossad Intelligence Agency ng Israel, nabuo ang Iranian intelligence na SAVAK. Taong 1979, lumubo ang utang ng Israel sa Iran ng halos bilyong-bilyong dolyar ang halaga dahil sa supply ng langis na kinukuha nila at hindi na nga ito nababayaran. Sa isang meeting ay napagdesisyonan ng Israel na hindi na sila magbabayad pa sa kanilang pagkakautang sa Iran. Dito na nagsimula ang kaguluhan sa Iran dahil sa paglakas ng mga guerrilla at Iranian leftists na kumukontra sa pamumuno ng Pahlavi Dynasty. Dito na rin nagsimula ang 1979 Iranian Revolution. Sa pagkakataong ito ay matagumpay na napabagsak ni Ayatollah Ruhollah Khomeini ang Pahlavi Dynasty at naging daan para maitatag ang Islamic Republic of Iran. Naluklok bilang Supreme Leader ng Iran si Khomeini at ang kauna-unahang kautusan na kanyang ipinatupad ay ang pagputol sa anumang ugnayan ng Iran sa Israel. Dagdag pa rito, idineklara ng Iran ang Israel bilang enemy of Islam at tinawag na ito na Little Satan na alagad ng Great Satan na Amerika, samantalang Lesser Satan naman ang tawag nila sa Soviet Union. Sa pagkakataong ito, naging magkaalyado na ang Palestine at Iran. Sa kasagsagan ng pamumuno ni Khomeini, nagsimula na ring umasim ang relasyon ng Iran at Iraq. Tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng Iranian leader sa Shiite population sa border ng Iran na ipagpatuloy ang Islamic Revolution. Tuloy-tuloy rin ang ginawang destabilization ng Iran sa mga karatig nitong bansa na naging hudyat sa alitan ni Ayatollah Khomeini at ng nooy Iraqi President na si Saddam Hussein na isang Sunni advocate. Dahil sa kaguluhan sa loob ng Iran, sinubukang sakupin ni Saddam Hussein ang Khuzestan province kung saan nakalagak ang southern oil field ng Iran at ang majority ng mga Arabs sa teritoryong ito. Pagpasok ng 1980s, dito na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iraq at ng Iran. Dahil dito ay sinubukang humingi ng tulong ng Iranian government sa Amerika sa ilalim ng nooy Carter administration, subalit tinanggihan sila nito dahil na rin sa naganap na hostage taking ng Iranian leftist sa mga American citizens sa loob ng US Embassy sa Iran noong 1979. Dahil nga hindi nakakuha ng tulong mula sa Amerika, palihim na humingi ng tulong ang Iran sa Israel sa kabila ng hindi magandang relasyon ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng military equipment deal ang dalawang bansa sa ilalim ni Khomeini, katulad ng mga armas, ammunition at maging gulong ng F-4 Phantom jet fighter. September 22, 1980 nang umatake ang Iraq sa Iran. Mataas nga ang naging pressure sa Iranian government para makakuha ng dekalidad ng mga armas para protektahan ang kanilang bansa. Dito ay tuloy-tuloy ang naging pag-alalay ng Israeli government sa Iran, hanggang sa sila na nga ang naging pangunahing supplier ng Iran sa mga dekalidad na mga armas. Sa kabila ng pagtutol ng Amerika sa pagbebenta ng armas ng Israel sa Iran, tuloy-tuloy pa rin ang naging shipment ng mga armas patungo sa Iran hanggang sa maluklok nga bilang US President si Ronald Reagan na pumayag na sa military equipment deals na ito basta ang ibibigay raw sa Iran ay mga low quality na mga armas. Noong June 7, 1981, isang squadron ng Israeli Air Force F-16A fighter aircraft kasama ang escort nito na F-15A ang nagsagawa ng pangbobomba sa Osirak nuclear reactor ng Iraq sa tinawag nilang Operation Babylon o Operation Opera. Agad na nasawi ang 10 Iraqi soldiers at isang French engineer sa pag-ataking ito. Sinubukan nga itong bombahin ng Iran noon pang 1980s, subalit maliit lamang ang naging pinsala sa kanilang pag-atake. Sa pagkakataon na direktang umatake ang Israel sa Iraq,
siniguro nilang tuluyan ng mawawasak ang reactor na bahagi ng Iraq nuclear weapons program. Plano kasing bumuo ng atomic bomb noon ni Saddam Hussein gamit ang mga enriched uranium na galing sa France. Ayon sa mga eksperto, kung hindi raw nawasak ang Osirak nuclear reactor, magiging mapanganib ang Iraq dahil sa kanilang nuclear capability at siguradong nasakop na nila ang bansang Iran at Kuwait. Fast forward nga ay naging malakas na bansa na ang Iran at siyang laging tumutuligsa at gumugulo sa Israel. Sa kasalukuyan ay sinusuportahan at pinopondohan ng Iran ang tinatawag na Axis of Resistance, mga militanteng grupo katulad ng Hamas at Islamic Jihad ng Palestina, Hezbollah ng Lebanon at maging Houthi ng Yemen, na ang pangunahing layunin ay ang pagwasak sa Israel. Sa mga nagdaang taon ay tuloy-tuloy rin ang oposisyon ng Israel sa pagkakabuo ng Islamic Republic of Iran. Mas palala nga ng palala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na ito at mas lalo pang ang umasim dahil na rin sa nagaganap na digmaan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.